Correct. 500 na po, mag-start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na po tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, after po ng Bagyong Christine, napakita po ng gobyernong ito yung kawalan po nila ng paghanda, yung kawalan direksyon, yung hindi po talaga marunong. Ayon nga po kay BP Sara, hindi talaga marunong maging presidente. Napakahirap po na saksi tayo, no? Ito po relative. Tinignan ko po yung mga bagyo, baka super lakas talaga tong Christine. Nowhere near, no? Nowhere near sa mga super typhoon na dumating po sa atin. Sa destruction, lakas ng hangin, etc. No? Nakakagulat, pero kitang-kita po natin, no, na tayo parang kawalan po ng yung makikita mo yung presidente mo na halos nagkakamot ang sinasabi, anong gagawin natin? Ang mga salitang binibitawan ay maghihintay tayo na humupa ang baha para makapasok yung mga tulong. Diyos ko, pahuhupain yung baha para makatulong sa mga binaha. By that time, baka nagwawalis na po yung mga tao sa isang simpleng bagyo. Isang simpleng bagyo lang po to. Hindi po to powerful, hindi po to makukonsider na super typhoon. Ang kinakailangan pong hindi na po pwedeng mangyari, pagkatapos po nito, pag nakapagwalis na po tayo ng ating mga bakurang, balik na naman sa dati. Investigasyon na naman sa mga Duterte. Hindi na po papayag ang mamamayang Pilipino. Kung gusto nyo mag-imbestiga, kayo sa Senado at Kongreso, imbestigahan ninyo kung ano ang naganap sa bilyon-bilyon, 1.4 billion na budget flood control. Imbestigahan nyo yung mga kontraktor, imbestigahan ninyo yung kung paano napunta sa kanila pera at ano ang ginawa nila talaga. Hindi na po papayag ang mamamayang Pilipino nang imbestigahan nyo uli. 125 ni BP Sara, overprice siya. Utot nyo. No, yan lang po masasabi namin. Never na po kaming papayag na babalik na lang. Ewan ko po sa inyo Kasi pag pumayag po tayo na balik na naman, investigasyon na naman, o 125 pa rin ni BP Sara, investigahan. Magtapatan na po tayo. Compare 125 to 1.4 billion a day. Kahit po nakapikit ang isang mata ko, alam ko mas malaki yung 1.4 billion a day kaysa sa 125 in a year. Hindi na po pwede. Nababalik na naman tayo na pasasamain na naman natin yung napakagandang war on drugs. War on drugs po ni Pangulong Duterte, pinupuri, no, ng buong mundo. Siya lang po nag-conduct ng war on drugs, ang tapang. Pasasamain nyo pa rin pagkatapos ng Christine. Naku po, pag pumayag po ang mamamayang Pilipino, wala na po talaga tayong magagawa. Hearing na naman ng against Duterte ang gusto nyo. Mag-hearing kayo sa baha. Hindi po paano mawawala yung baha. Saan napunta yung flood control program? Sino mga kontraktor niyan? Igisa nyo. Meron ba talaga nagawa? Pasimplihin na lang po natin, hindi po uubra na babalik na naman tayo sa mga Duterte. Duterte na naman. After nito, imbitahin si Tatay Digong, iko-contempt. Imbitahin si BP Sara, iko-contempt. Di na po uubra yan. Ano nangyari sa pondo sa baha? Bakit 3.2 million lang? O magkano? 2.3? Magkano yung pinamigay ng DSWD sa buong Pilipinas? Hindi po ubra na kada 2.3 lang. 2.3 lang ang pinamimigay sa buong Pilipinas. Hindi po ubra.
Nababalik lang po tayo tapos ang imbestigahan nyo na, bakit walang pondo yung DSWD? Wala talagang pondo ang DSWD para sa mga pag may bagyo. Ang dami nyo nire-realign. Saan nyo dinadala yan? Mag-usap po tayo ng pondo. Gusto nyo kalkalin yung 125, walang katapusan. Bilyon-bilyon na nauubos natin sa flood control program. Nasaan po yan? Sinong kontraktor? Ano pinagawa? Ano pinatayo? Hindi na obra Senado na po siya mga waiter kayo, yung pinuno ng Senado at yung pinuno ng Congress, nang imbestigahan nyo pa rin Duterte, Duterte sa war on drugs, Duterte sa 125, confidential pa, Duterte. Hindi po Duterte ang problema natin. In fact, nung panahon ng mga Duterte, no? Yung panahon ng mga Duterte, maayos po tayo. Para po magkaroon kayo na ideya, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Nag-research po tayo ng konti. No? Nagulat po ako. Sabi ko, hindi na po uubra na bumalik tayo after nito, punta na lang tayo, ano tayo, pag-usapan na uli natin yan. Sila Dan Fernandez na naman ng mga bida. Ano po ang problema? Pag may kumampi sa mga Duterte, kasuhan. Richard Gomez, may kaso ngayon. Bakit? Pinuri niya yung war on drugs. Hindi kumampi ha. Pinuri lang. Hindi siya nagsabi na ako ay nanunumpa na sa PDP. Hindi po. Pinuri lang yung war on drugs. Ganun po katindi to. Kahit sabihin yung hindi sila nagsampa, sino ba nagsampa niyan? Wala po kaming pakialam kung sino nagsampa, pero alam po namin na yan ay warning sa lahat ng mga magsasabi na maganda ang war on drugs. Yan ang mangyayari sa inyo kay Richard Gomez. Sasampahan kayo ng kaso. Sige, purihin nyo ang war on drugs. Alam nyo po, hindi na po tayo obra. Kung gusto nyo mag-imbestiga, nakatanggap-tanggap sa tao, makinig kayo mga senador at mga congressman. Hindi na namin tatanggapin yung mga kalokohan ninyong imbestiga ng mga nakaraan. Sampahan nyo ng kaso si Duterte. Kung meron talaga, sampahan nyo si Garma, si Duterte at kung sino pa mga gusto nyo imbestigahan. Sampahan nyo ng kaso si Alice Go at kung sino pa man. Sampahan ninyo ng kaso si VP Sara Duterte. Pero imbestigahan ninyo saan napunta yung pera namin. Imbestigahan ninyo saan napunta yung flood control project. May bato ba na ipatayo? Hindi na po obra yung sagot ng Pangulo dati na nabangga ng barko. Huwag na tayong magbulahan. Binangga pa rin ng barko ngayon. Hindi na obra yung mga Dan Fernandez na mga tapang-tapang. Yari ka kay bato. Kala mo. Yung budget, bakit po wala kayong tinira sa DSWD? Bakit 2.3 million lang po ang pinamimigay ng DSWD ngayon? Bagyo. Kada bagyo po, walang pera? Ano yan? Uutang ulit tayo ngayon? Paano po naubos? Nag-eye kayo, bilyon ang pinamimigay. Hindi po ba nakakatawa? Walang bagyo, namimigay ng bilyon. May bagyo, 2.3 million lang ang pinamigay. Hindi buong Pilipinas yun yung eye na mga kung saan lang sila. Bilyon na namupapamudmud doon. No? Bilyon ang napapamudmud doon sa isang aktibidad. Pero 2.3 million buong Pilipinas. Yan po ang imbestigahan ninyo sa Senado. Kung mag-iimbestiga po kayo, hindi na po dapat Duterte na naman. Gusto nyo, sampahan nyo yung mga Duterte kung may kaso talaga kayo. Imbento naman yung kaso nyo eh. Di ba?
Mga abogado po yan. Yung mga Duterte, kaya nila ipagtanggol ang sarili nila. Kasuhan nyo. 61 billion sa Bicol lang. Saan napunta yan? Si Duterte ba, napigilan niya ba yung baha? Alam nyo po, eto real talk tayo. Wala po. Etong Christie na to, wala po yan sa eto po ang 10 pinaka malalakas na bagyo. Pinaka malalakas at destructive. Typhoon Yolanda noong 2013. Wind speed 315. 315 na. Death toll 6,300. Laki, destructive talaga Yolanda. Pangalawang pinakamalakas, alam niyo po kung ano? Pinaka-destructive, Typhoon Odette. Yan yung sinasabi ko, di ba? Typhoon Odette. Kailan po yan? 2021. Kaya sabay-sabay na eh. May pandemya, may Typhoon Odette, pero kinaya pa rin ng Pilipinas. Bakit po? Ang presidente dito si Duterte. Ilan lang po namatay? 409. Pangalawa po sa pinakamalakas na bagyo. Ang wind speed po, 280 kilometers. Bakit po konti lang ang napatay? Handa po eh. Ang presidente po natin si Duterte, ano sabi ni Duterte? Hindi ka magbibigay ng utos sa mismong araw ng bagyo. 2 to 3 days, nakapagbigay ka na ng utos. 2 to 3 days, maayos na lahat. Nagtatrabaho na. Alam niyo ang susi ni Duterte? Sa totoo lang, hindi po to tsamba. Talagang si Duterte po naisip to. Ang nilagay niya riyan sa mga relief operation. Ang nilagay niya po diyan sa mga panay mga sundalo, militar at pulis. Kasi mabilis po magtrabaho yung command po. Nakita niyo po? Isang araw tayo nag-aksaya, pinanonood natin si BBM. Nagbibigay ng briefing, kunwari nagme-meeting sila. Ano pinag-usapan? Yung AFP, ano sabi? Humingi na po kami ng tulong sa US. Ngayon, ano po ang sabi ng US? After ng ilang araw na baha, we are closely monitoring and coordinating. Closely monitoring and coordinating. Yan yung pinakinggan namin sa inyo na pinagmamalaki nyo. Hindi talaga totoong paano tutugunan eh. Kaya napapakamot ng ulo eh. Anong gagawin natin? Ang sagot sa kanila, nakipag-coordinate na po kami sa US. Handa silang tumulong. Ano ang sabi ng US ngayon? Thank you very much muna kay baka magtampo tong mga nagpapakape. Hindi pwede mong magtampo. Ninita o Banana na nagbigay po sa atin ng $9.99 na pangkape. Ano sabi ng US Embassy? We are closely monitoring and coordinating. Ang galing po. Yan po yung pinanood natin sila. Anong ginagawa ng Pangulo? O yung isa naman, nagsabi, DND Secretary. Nananawagan na, we are inaayos na namin yung protocol para sa paghingi ng tulong sa mga Southeast Asian nation. Wala tayong nabalita na Southeast Asian nation na tumulong sa atin. Grabe, no? Isang araw yun lang pinanonood. Anong gagawin natin? Meron na po, yung Singapore, inaayos natin ang protocol. Protocol? Protocol? Okay. So, isa po yan. Typhoon Odette. Top 10 po ng pinakamalalakas na bagyo. Susunod po, Typhoon Pablo 2012. Ito po, isa po sa pinakamalakas. Pero konti lang po ang namatay. Alam niyo po ba yun? Typhoon Rolly, kasing lakas po ng Typhoon Yolanda. Grabe po pala itong Typhoon Rolly noong 2020, 315 kilometers per hour. Pero ang namatay po, 25 lang. Swerte-swerte. Swerte-swerte natin sa Pangulo natin noon. Ang lalakas po ng bagyo, pangalawa.
yung number 2 at number 4 na pinakamalalakas na bagyo sa Pilipinas, pinaka-destructive, kay Tatay Digong, buti na lang. Ngayon po, mas marami na po ang patay kaysa dun sa pang-apat. As of this 2:35 p.m. As of 2:35 p.m., 40 na po ang namamatay. Hindi po kalakasan ng bagyo yan. 40 na po ang namamatay. Madadagdagan pa po yan. Marami pa nawawala eh. Okay. Si Typhoon Rolly po, 25 lang po namatay. Kasi lakas po siya ni Yolanda. Pang-apat po sa pinaka-destructive na bagyo sa buong Pilipinas. Kailan po naganap? Number 2 at number 4. Naganap po nung panahon ni Tatay Digong. Para lang po magka-ideya kayo kung gaano kahusay yung iniimbestigahan ngayon. Pinasasamang presidente. Okay. Susunod po, ikalima, Typhoon Glenda na naganap noong 2014. Yan, 220 kilometers. Marami-rami rin namatay, 106. Ay, si Pablo po, ang dami rin pala namatay, 1,901. Kay Tatay Digong, talagang konti lang po namamatay. Iba talaga yung presidenteng handa eh. Eto pa po. Kay Tatay Digong din po to. Typhoon Ompong noong 2018. Speed 265. Grabe, ang lalakas po. Ito po panahon din ng Tatay Digong. Typhoon Ompong, ang namatay po 127. Pero grabe po yung mas konti lang po yung lakas ni Pablo na may namatay na 1,900. Konti lang po namamatay panahon ni Tatay Digong kasi nga Typhoon Pepeng 2009, 465 ang namatay, 215 kilometers per hour. At ikawalo po, panahon na naman ni Tatay Digong, Typhoon Ulysses. Naganap po noong 2020, speed 215, namatay 102. So dito po sa top 10, tapos ituloy na natin, Typhoon Ulysses po yan, 102 lang ang namatay. Typhoon Ruping, 1991, namatay 5,000. Putang dami pala namatay rito sa Ruping na to. Pangalawa sa pinakamaraming namatay. 1991, panahon po ni ni Cory Aquino. Tandem po yung mag-ina. Pinakamarami po namatay. Panahon po ni Noynoy at panahon ni Cory. Grabe. At si Milenio, ito sikat na sikat to si Milenio, Dami rin namatay, 747. So dito po, pinakamalalakas po na bagyo na naganap sa Pilipinas, 4 naganap kay Tatay Digong. No? Pero minimal damage lang po. Yung Odette, pangalawa po sa pinakamalakas na bagyo. Pero yung pinakamalakas po, 6,300 na namatay. Kay Odette po, 409. Talagang destructive po yun. Yung pagkakaiba po na Yolanda at Odette, yung Odette po, mula Visayas hanggang Mindanao. Samantalang yung Yolanda, talagang Visayas lang. Kaya ang dami po napuruhan ng Odette. Yan po, history po yan. Kung paano po, kung makikita nyo po sa mga namatay, eto, Yolanda, panahon to ni Pinoy, 6,300 namatay. Panahon ni Tatay Digong tong Odette, 409 na namatay. Pablo, 2012, panahon ni Pinoy, 1,901. Typhoon Rolly, panahon ni Digong, 25 ang namatay. Typhoon Glenda, 106. Typhoon Ompong kay Duterte uli, 127. Typhoon Ulysses, 102.
Pero grabe yung lakas nung Typhoon Ulysses. O ano po ibig sabihin yan? Hindi po si Ramos po. 1992 po si Ramos eh. Si Cory, 86 to 92. 1991 tong ano eh. Tong Roping. Putyan, dami namatay. Pangalawa siya sa may pinakamaraming namatay. Ano po sinasabi nitong mga data natin, no? Ang speed po ng pinakamahina dito sa top 10, 215. Pinakamalakas po, 315. Si Yolanda tsaka si Rolly. Panahon ni Digong tsaka panahon ni Pinoy. Baka malakas tong bagyong Christine, yung panahon natin ngayon. Tanong nyo po kung ilan po, gaano po kalakas yung Christine. 315 po pinakamalakas nung panahon ni Rolly. Panahon ni Tatay Digong, 315. Si Christine po, 95 kilometers per hour lang. 95 kilometers. Ikumpara nyo po sa 315 kilometers. Ang layo po. Pero yung death toll ng 95 kilometers per hour na bagyo, 40 na as of now. Yung 315 kilometers po, nawala yung binabasa ko. Si Rolly, kasing lakas po ni Yolanda nung panahon po ni Tatay Digong. 315 kilometers per hour. Ito po, si Christine, 95. Si Rolly po, 25 lang po ang namatay. Kaya, wala bang kinalaman? Wala bang kinalaman yung namumuno sa ikaliligtas ng mga tao? Meron po. Yun po ang sinasabi natin, no? Yung Rosing daw, wala po siya sa top 10 eh. Ito po, data po to eh. Yung sinukat po rito yung yung lakas po ng hangin. Baka kaya marami namatay doon dahil siyempre low-tech pa tayo noon eh. Hindi pa natin na yung Pag-asa noon, pa, 'di ba? Bumalabs pa eh. Anong time ba yung Rosing na yan? Baka yan yung mali-mali pa yung prediction ng Pag-asa. Kasi itong mga Yolanda, alam na natin to dahil matino na yung Pag-asa dito eh. Opo, ang sinasabi ko po, marami pa pong sikat na bagyo, no? Sa experience po ninyo. Ang sinasabi ko po, yung top 10 lang. Yan po siya. Kung lalawakan natin, top 20 yan, baka makasama na yung mga yan. Tsaka na po yan. Siyempre, experience nyo na yan eh. No? Yan po yun. Ngayon po, so far, 40 na ang napapatay. Namamatay. Kaya hindi na po tayo po pwedeng yan. Bakit konti lang yung namatay sa Odette? Forced evacuation. 49 na po. Yan. 49 na ang latest. Ito, tinitignan ko, 40 pa lang. Opo, mas marami po. Okay po yan. Tama po kayo. Yan, sendong na yan. Malakas din yan. Pero hindi po, iba po yung top 10 eh. Siyempre, 10 lang yung top 10 kayo. No? Gusto nyo ba magdagdag tayo? Kaya nga po, eto po, real talk po tayo. Hindi na po tayo pwedeng bumalik na mag-iimbestiga kayo na parang wala nangyari. No? Kung gusto nyo pong mag-imbestiga, imbestigahan nyo po bakit wala kami nakitang evacuation center. Hindi na po ba uso evacuation center? Swerte kayo, 95 kilometers per hour yan. Kung super typhoon po yan, ang alam ko po super typhoon na tinatawag, 250 kilometers pataas eh. Kaya po hindi to super typhoon eh. 95 kilometers lang po to.
Hindi na po tayo pwedeng bumalik sa katulad ng dati na lahat isisisi nyo na naman sa Duterte. Hindi po. Wala pong ganyang kalalaking budget nung panahon ni Duterte. For your information po. Hindi na po pwedeng bumalik tayo na papayagan natin na imbestigahan na naman nila yung mga Duterte. Ano yan? Wala kayong gagawin para dyan ngayon? Nasaan ang pondo namin? Amin yan eh. Nasaan ang pondo namin? Bakit mali ang paggasta nyo? 2.3 million 2.3 million ang ipinamudmud ng DSWD sa buong bansa ngayong may bagyo. Pero ang nilamon ninyo sa SONA, 20 million. Magkano yung budget ng Duran-Duran? Sabihin yung niregalo yan. Pwede ba magregalo? Alam nyo, sobra na. Ang rangya, pinapakita resort style. Ang tinitirhan nila, resort style. Si Tatay Digong nun, wala tayo nakita na ganyan. May multo pa nga yata nung sabi ni Tatay Digong sa Malacanang. Sa tinitirhan niya, may multo pa. Nawala po lahat ng rubber boat natin sa isang iglap. Binenta nyo rin. Nasaan po napunta yung mga kahon-kahon na ginagamit ni Tatay Digong tuwing merong para sa evacuation? Nabenta rin? Binibenta rin po yun? Lahat na lang binenta nyo. Speaking of bentahan, inuna nyo pang maningil. Ito po, karanasan to ng mga bumibiyahe ngayon. Napakatagal dyan sa airport natin. Akala ko, dahil ngayon ko lang naranasan yun eh. Hindi ko po naranasan yun nung galing ako sa Vietnam eh. Yung galing kami ng anong tawag dyan? Boracay. Putyan, tagal talaga ng bagahe. As in, ang tagal talaga. Yung pala sira. Ano sabi ni Grace po? One week ng sira. Yung dahil sa glitch, akala ko po ba magiging maayos na. Maayos na naiya kasi pre-privatize niyo yung operation. Puta, maayos pala ang bulsa ng mga nag-privatize niyan. Isang linggo na, conveyor. Gaano katagal? Ganyan po ba ang aasahan natin ngayon na privatize? Alam nyo, sa totoo lang, wala pa po ako nakarinig na privatize na kumpanya rito sa Pilipinas. Dating pag-aari ng gobyerno na tumino eh. Panay pera-pera, panay dagdag na bayad. Sayang yung meeting na yun. O kumusta? US, tutulong ba? Opo, tutulong. O sabi ngayon na US, we are closely monitoring. Salamat po sa closely monitoring nyo. Yung isa naman, hindi nagpahuli yung gibo eh. We are, ano ba inaayos? Inaayos na po namin yung protocol para makahingi ng tulong. Diyos ko, protocol pa lang para makahingi ng tulong, hindi pa po yung nakakahingi ng tulong. Protocol pa lang. Tapos pag wala na pong ulan, tayo po ay nakapagwalis na. Ano pong gagawin natin? Balik na naman. Duterte na naman. Imbestigahan na naman natin ng Duterte. Mag-imbestiga po kayo. Trabaho nyo po yan. Pero pwede ba imbestigahan nyo yung saan napunta yung budget ng flood control? Talagang yung totohanan po, hindi po yung kunwa-kunwari ang investigasyon lang na isang araw lang tapos hindi na mainit.
Wala na sumisita. Puta, wala nga may interest na makinig dyan sa investigasyon nyo sa atin. Sampahan nyo ng kaso si Digong kung gusto nyo talaga. Kasi matagal na pong tapos yung war on drugs. 2022 pa po natapos yung presidency. 2024 na po ngayon. Kaya nga po, dito po sa search ko, 95 kilometers per hour lang siya. Kaya hindi po talaga siya malakas. Wala po sa kalangkingan ng mga super typhoon. Ang question ko, paano kaya kung super typhoon na yan? Balik na naman tayo sa Yolanda. Doon marami na magdo-donate noon kasi nakahilera yung bangkay. Yan lang po ang topic natin. Pwede na po tayo magbasa, pwede na po tayo magbigay ng reaksyon.